Just say hello mga boss! Welcome back na naman sa ating panibagong video, and this is Dong Topena naman on the screen. So right now, may panibago na naman tayong video reaction sa isang content creator na ito, and here we go. Of course, siyang sumagot sa tanong na kailan nagiging tama ang mali at kailan nagiging mali ang tama. So, nagbigay siya ng kanya sariling opinion. So, let's go on our own opinion as well. And let's see. Samahan nyo na lang ako. Tara! Kailan nagiging tama ang mali at kailan nagiging mali ang tama? Para sa akin po, ang tama at mali ay magkasalungan. Yung tama po ay palaging mga babae. Ang mali po, mga lalaki. Pag-stage lang natin tong video na to kasi natawa ako sa sagot ni Kuya. At sasagutin din natin ang tanong kasi philosophical siya. At dahil philosophical yung tanong, sasagutin din natin in a philosophical way. So, kumusta? Ito nga pala sa Eric Paulo, ang filosofong Makata. Sa video na to, sasagutin natin ang tanong. Kailan nga ba nagiging tama ang mali? At kailan nagiging mali ang tama? Sagan tayo sa una. Nagiging tama ang mali kapag ang gagawin mong mali ay nakakatulot ng maganda o benepisyo sa lahat ng tao o maraming tao. So magbibigay tayo ng moral dilemma. Halimbawa, mali ang pumatay ng tao. Pero magiging tama ito kapag pumatay ako ng drug lord upang matigil ang operasyon ng droga sa isang lugar. Makakabenepisyo ang maraming tao, hihina ang krimen sa isang pamayanan. Ang tawag sa ethical theory na to ay utilitarianism ni Jeremy Bentham at John Stuart Mill. Ang utilitarianism ay isang uri ng consequentialism. Consequentialism is a theory that says whether something is good or bad depends its outcomes or result. So yan ang sagot sa unang tanong. Magiging tama lang ang gagawin mong mali kapag nakakadulot ito ng magandang bagay o benepisyo sa maraming tao. Sa pangalawang tanong, And there you go mga boss, doon ako magre-react sa ano na to, sa sagot na yun no. So utilitarianism daw yung sagot na theory doon sa tanong na yun. For me, I don't agree. So I 100% don't agree that kind of example and dilemma na binigay niya. Kasi pag mali, mali. And you cannot make things na hindi na itatama ng mali ang isa pang pagkakamali. So hindi ibig sabihin no na may good effect siya sa isang organization, environment, or sa isang bagay, nagiging tama na yung ginagawa mo. Just like for example niya nga is pag pumatay ka ng tao, tapos may good effect naman yun sa mga tao, sa community, tama na yung ginawa mo. So, hindi yon. Kasi, of course, first things first, there is a law that we follow. Okay? So, pagdating sa ganung bagay is syempre, sa ganung bagay, the person who is in authority lang yung may dapat na kakayahan na gumawa ng ganon. Tayo, mga ordinaryong tao, hindi tayo pwedeng pumatay regardless kung para sa ikabubutihan ng marami, no? So mali na siya, magiging mali pa talaga. So tama naman yung definition ng theory niya, di ko talaga pronounce, utilitarianism, which is consequentialism siya. So either something good or bad ang result. So yun na nga, may consequence yung result. So it means hindi pa rin natatama hindi pa rin nagiging tama ang mali doon. Okay? So we cannot make things right if yung bagay na mali pa rin ang yung ginagawa. Okay? So, kaya I don't agree that kind of dilemma, no? So, hindi tama yon. Ayun. So, set for example naman, sabihin natin yung ginagawa ni Robin Hood. Okay? Yung ginagawa ni Robin Hood, nagnanakaw siya para maitulong sa mga mahihirap. So maganda yung effect, 'di ba? Sa community, magandang effect sa mga tao kasi nakakatulong si Robin Hood. Ngunit, yun na nga, mali yung ginagawa. So it's still subject for consequence, which is ang mali hindi siya nagiging
mali pa rin siya. Hindi pa rin siya nagiging tama. Okay? Maganda lang yung effect but hindi siya tama. Okay? Maganda lang yung effect pero hindi siya tama. Alright? So, ganun yun. Kaya, mali yung sagot na yun, na dilemma na yun. No? Mali yung, for me, I don't really agree that kind of opinion. So, paano nga ba nagiging tama ang mali? So, syempre, sagutin din natin in a philosophical way since sabi nga niya, kailangan natin sagutin in a philosophical way. So, actually, we don't need a theory. Okay? Kasi yung theory na yan, proven and proven yan eh. So, paano natin sagutin to ang ganitong tanong? Paano nagiging tama ang mali? Doon muna tayo. So, we just need to actually still in philosophy, we still need to use the philosophical way para sagutin to. Ano yung philosophical way natin is yung logic and critical thinking natin. Okay? Ano yung logic? So, it is study of a correct reasoning. So, we need to have just a correct reasoning, okay? Kailangan tama yung rason natin. Alright? And then, ano naman yung critical thinking? It's a form of evaluation natin sa isang situation, okay? To form a judgment. So, that's how we need to combine the logic and critical thinking para makombine natin yung judgment natin in a correct reasoning. Okay? Here we go. So, paano nga ba? Paano nga ba nagiging tama ang mali? Alright? So, for me, in my own opinion, my own idea, in my own perspective, let's just say that, nagiging tama ang mali kapag alam natin yung mali ay hindi na natin ginagawa. Okay? Again, nagiging tama ang mali pag alam nating mali pero hindi natin ginagawa yung mali. Yun yung tama. Okay? And the second thing is, ano yung second na sagot nito? Nagiging tama ang mali kapag ang mali, kino-correct natin. Yun dapat. Okay? So, hindi yung moral dilemma na binigyan niya na utilitarianism. Kasi yung utilitarianism na studies or theory, let's just say, consequentialism siya eh. It means, may consequence siya. So, yun na nga, yung consequence niya doon, kasi mali yung ginawa niya, and then, maganda lang yung effect, pero mali pa rin yun. So, it means, that person who did the action will still face the consequence. So, talagang mali yun. So, paano natin natatama ang mali? Paano nagiging tama ang mali? Syempre, kapag kino-correct natin. And paano nagiging mali ang tama? Syempre, pag iniiwasan natin. Okay? Pag hindi natin ginagawa kung ano yung mali. Yan yung tama. Alright? So, a simple logic, a simple critical thinking, a simple correct reasoning sa mga bagay-bagay. Alright? So, pakinggan natin siya sa pangalawang sagot niya. Let's go! Kailan nga ba nagiging mali ang tama? Kaya sa Nicomachean Ethics ni Aristotle, lahat ng sobra ay unethical o mali. Tulad ng pagmahal mo sa kanya. Sobra-sobra, kaya okay lang sa'yo na magpakatanga. Mali yan! Charot. Pero bibigyan natin ng ibang moral dilemma o halimbawa upang mas maintindihan mo talaga. Tama ang maging matulungin sa kapwa. At meron ka nakitang pulubi sa isang kalsada. Tama na tulungan mo siya kung wala siyang kakayahan na magtrabaho. Halimbawa, bulag siya, kulang ng isang kamay o isang paa. Subalit nagiging mali ang pagtulong sa isang pulubi. Kung meron naman siyang kakayahang magtrabaho, hindi bulag, hindi payat, at kumpleto ang dalawang kamay niya at paa. Mali yan sa Nicomachean Ethics ni Aristotle. Bigyan pa natin ng ibang halimbawa. May nakita ka na holyat na isang babae sa isang kalsada. Tama lang matulungan mo siya kasi isa kang moral agent sa moral dilemma. Kasi ang pagtulong sa sitwasyon na yun ay isang sinyalis na matapang ka. Pero kung sa tingin mo ang sitwasyon hindi mo kaya dahil meron siyang dalang patalim at sobrang laki ng katawan na nang-hold up sa kanya pero tinulungan mo pa rin. Yun ay malaking pagkakamali dahil sumobra ang iyong katapangan at baka kayong dalawa pang mapahamak. Again, ayon kay Aristotle sa Nicomachean Ethics, lahat ng sobra ay mali. Tama ang tumulong pero huwag nang pasobrahan. Kaya anong dapat mong gawin sa sitwasyon na yun? Tumawag ka ng tulong sa otoridad gaya ng pulis na kayang i-handle ang sitwasyon. So yun ang ating sagot sa tanong kung kailan nagiging tama ang mali at kung kailan nagiging mali ang tama. And there you go.
So doon naman tayo sa topic na yon, paano nagiging mali ang isang tama. Okay, so on that statement na binigay niya, yung moral dilemma niya, medyo agree na ako doon, no? So, yun na nga. Kasi nga, nagiging mali ang isang tamang bagay kapag sobra, kapag abusive, or kapag, tawag na to, kapag may bad effect. Okay? Kung mali yung epekto sa isang tao, doon nagiging mali yung isang tama. Alright, so yun na nga, na-explain naman na niya. So parang hindi ko na kailangan masyadong i-explain. Tama naman yung kaniyang moral dilemma. Okay, kapag abusive, kung minsan nagiging tanga ka na sa mga bagay-bagay na alam mong tama, pero nagpapakatanga ka pa rin just because you are doing what you believe. Okay, so yun. So, nagiging mali ang isang tama kapag pinasobrahan mo, or minsan kasi din sobra hindi naman masama. But, of course, pag may masamang epekto sa isang tao, so doon nagiging mali ang isang tama. Alright, so yun lang ang ating opinion sa kaniyang sagot. Doon lang talaga ako nag-react sa first statement niya sa pagdating sa paano nagiging tama ang isang mali. So, mali yung kanyang example doon, kaya I'm trying to give my opinion as well para kayo na bumalanse kung sino ang mas tama. Here we go. Pakinggan natin, baka may sabihin pa siya. Katulad kayo sa video na to, at kung gusto niyo pa ng mga ganitong klaseng content sa videos, and don't forget to like, follow, or subscribe. Ay, wala na pala guys. So, nagpo-promote na lang siya sa kanyang content. So, but anyway, credit to his video kasi yun yung ginamit ko to do this reaction. You may follow him for his video content. And yun lang, again, sariling opinion lang natin yun, perspective. And so whatsoever, kayo nang bahala bumalanse kung ano yung tama at ano yung mali. I'm not trying to invalidate his opinion, but I'm giving my own perspective as well para naman hindi naman natin na yung bagay na mabalansin natin yung isang bagay na lang. Ganon. Alright, there we go. Thank you for watching guys and see you on the next video. This is Dong Tope again, and again, I need to promote myself as well. Don't forget to follow this Facebook account and my YouTube channel, Dong Tope. And thank you for watching. See you on the next video, and God